Good morning and good afternoon sa lahat po ng nakikinig ng video record na ito. Ninais ko po na mag-video para mas lalo pong maibahagi ko po sa inyo ang pag-aaral natin patungkol sa Book of Matthew. Step by step or piece by piece po natin tinuturo ang Book of Matthew at minemeditate upang mas lalo tayong lumalim sa gospel. For this week po, ang ating pag-aaralan ay found in Matthew chapter 5 verse 21 to 26. Ito po ay regarding sa law, sa batas ng pagpatay at ano mga ba ang nais ng Panginoon regarding sa utos mula pa sa panahon ni Moses patungkol sa pagpatay. At alam po natin ang Book of Matthew ay isang libro kung saan ah, pinapatukuyan po ito ng Panginoon sa mga Hudyo dahil sila po ay sumusunod sa batas lalo't higit sa mga paraseyo. So, ang title po ng mensahe natin ngayon ay ang Go and Reconcile o lumapit at makipagkasundo. No, if you read Book of Matthew chapter 5 verse 21 to 26, sinasaad po doon ng Panginoong Hesus ang standard kung paano dapat natin sundin ang kautusan. At sa tuwing tayo ay sasamba, ano ang dapat nating gawin? No? Alam niyo po ba na may higit 316 na kautusan o mahigit pa ang batas ni Moses na ginawa ng mga Pariseo para mas lalong ah, bigyan ng emphasize ang kautusan. Ngunit ang Panginoon ay hindi naman ganito ang purpose o layunin bakit niya ipinagkaloob ang kautusan sa atin, no? So bilang introduction, ang kautusan ay pinagkaloob ng Diyos sa mga kadahilanan. Number one, ang kautusan po ay ibinigay ng Panginoon upang bigyan tayo ng standard kung anong dapat tayo mabuhay. No? Dahil ang mga Israel po ay nakalaya doon sa Egypt, ang Diyos ay nagbigay ng batas sa kanila upang paano sila mabuhay bilang mga Israelita na naniniwala sa Diyos ni Abraham at kung paano sila dapat pagharian ng Panginoon. Gayun din po sa ating buhay, ang kautusan po ay binigay sa atin hindi tayo para pahirapan, kundi ito ang dapat na pamumuhay o standard ng isang taong ligtas at mga anak ng Diyos. No? Number two, ang purpose po ng kautusan, ito po ay magdudulot sa atin para maging mapabuti at maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos o karapat-dapat tayo sa paningin ng Panginoon o sa pamumuhay na gusto niya para sa atin. Bilang mga magulang po, 'di ba meron po tayong mga kautusan na naglalayon po nito na ang ating mga anak ay mapabuti at maging maayos. Ang kailangan lamang nila ay gawin o sundin bilang mga anak. Itong mga kautusan natin sa kanila ay tinuturo para sa kanilang kabutihan at hindi sa kasamaan. Tulad po nito, ito po ang higit na layunin ng Diyos, mapabuti ang ating buhay, magkaroon tayo ng tamang pamumuhay at kaisipan habang tayo ay nandito sa sanlibutan. Ang pangatlo po ay higit sa lahat, ang pinakalayunin ng Panginoon at ang purpose ng Panginoon ay ipakilala si Kristo sa pamagitan ng kautusan. Sa pamagitan po ng kautusan, atin pong naiintindihan na tayo ay tao at siya ay isang Diyos. Tulad po ni Adan at ni Eva, no? Ang distinction ni Adan at ni Eva, ang Diyos ang tagapaglikha at si Adan at si Eva ay o nilikha lamang. Kaya nararapat lamang o natural lamang na sila ay may kahinaan at hindi nakakasunod. Ngunit ang higit sa lahat, ang purpose ng Panginoon, pinlano niya na ipidala o ipakilala si Kristo sa atin. Gayon din po ang kautusan.
ang kautusan ay hindi para sa pagpapahirap sa atin, kundi lubos nating maintindihan na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Sino po ang tagapagligtas? Si Kristo. Dahil po hindi natin kayang sundin at naintindihan natin na si Kristo ang kailangan natin araw-araw sa ating buhay, higit na ang puso natin ay puno ng mga pasasalamat dahil sa kaligtasan na itininggap natin, no? Dahil kung kaya po nating sundin ang batas, hindi na po natin kailangan si Kristo sa ating buhay at maari tayong magyabang at hindi na natin kailangan ng Diyos. Yun po ang purpose ng kautusan. Point number one, may dalawa pong interpretasyon patungkol sa kautusan, patungkol sa pagpatay. No? Mababasa po natin dito sa verse 21 na you shall not murder o huwag kang pumatay ayon sa kautusan ni Moses sapagkat pag ikaw ay pumatay, ikaw ay huhukuman. No? Ang kautusan para sa mga Pareseyo ay isa lamang panlabas na pagbabago, no? At ang kanilang purpose nito ay pangpolitikal, no? Para ang tao ay sumunod sa kanila at mapasunod nila ang tao at para lamang sa panlipunan na layunin, no? So, may mali pong interpretasyon ang mga Paraseyo patungkol sa pagsunod sa kautusan ng pagpatay, no? Nilalayo nila ito, gumagawa sila ng mga batas para ang mga tao ay mapasunod nila. Pero hindi ito ang purpose ng Panginoon. Meron pong mababasa kayo sa Matthew chapter 19 verse 16 to 20 na merong isang tao na nakasunod ng lahat ng utos at gustong sumunod sa Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon, iwanan mo ang iyong pamilya, ibenta mo ang iyong mga ari-arian, at sumunod ka sa akin. Ngunit ang lalaking ito ay hindi na po muling bumalik sa Panginoon sapagkat ang kanyang paraan ng pagsunod sa kautusan ni Moses ay pang-pisikal lamang o panlabas. Hindi talaga sila tunay na naniniwala kay Jesus. Ganon din po sa atin. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang sa pagsunod sa mga kautusan, kundi ang pinaka-purpose po ay dapat meron tayong tunay na relasyon sa Diyos. Sapagkat tayo ay nahiwalay sa Diyos at kahit ano pang gawin ng isang Kristiyano para gumawa ng kabutihan at pagsunod sa kautusan, kung wala siyang relasyon sa Diyos, ito ay walang kabuluhan. At sa pagsunod ng kautusan, kailangan lahat po yun masunod ninyo. Sapagkat pag nagkasala kayo sa isa, mababaliwala ang siyam. No? So, ang buhay sa pagsunod sa kautusan ay isang relihiyosong buhay lamang. At ito sa loob ng relihiyon, mga kapatid, ay wala pong buhay. Ngunit sa Ebanghelyo, sa Gospel, meron pong buhay. No? Kung meron kang buhay ni Kristo, masaya kang sumunod sa Panginoon at masaya kang mamuhay ayon sa gusto ng Diyos. Amen? Number two is verse 22. Sabi ng Panginoon, I tell you the truth that anyone who is angry, kung meron siyang nagagalit at meron kang sinasabi na hindi mabuti sa iyong kapwa, no? Ikaw ay nagagalit, sino bang hindi nagagalit? No? Sino ba ang hindi dito nakakapagsabi ng hindi maganda sa kapwa, no? Yung chismis, yung yung pagsasabi sa likod ng mga tao ay isang paraan din ng pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, nakakumit ka na ng pagpatay o hinukuman mo na ang isang tao. Ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi po nakatingin sa panlabas, kundi higit sa loob ng ating puso. No? Ano ang nasa ating kalooban? Meron bang dugo ni Kristo? Meron bang ah, puso na nagnanais na parangalan at mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos? No? So, kaya naman, sabi dito, kaya naman lahat ay huhukuman at wala ni isa ang hindi nagkasala. Lahat po tayo ay may maling kaisipan at may maling gawain sa harapan ng Diyos. Ngunit dapat dating tandaan sa ating kaligtasan
alalahanin natin sa habag, sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap ng libre, walang bayad, walang ginawang kaparaanan. Natatamasa natin ngayon ang kaligtasan na perpekto at kumpleto kay Kristo dahil tinapos niya na ang lahat. Kaya naman, namumuhay tayo ng may kapayapaan, kaligayahan, pasasalamat. At kung nagkakamali man tayo ay lumalapit sa Panginoon at tumatanggap tayo ng biyaya at kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Amen? Hindi pagyayabang o pag-iimbot kung tayo ay mas mabuti kaysa iba. Number two, ang pagtingin naman patungkol sa pagsamba. If you read verse 23, sinabi ng Panginoong Hesus at sinasuggest niya po, no, kung meron po kayong Biblia, naka-red highlights po ito, ibig sabihin si Jesus ang nagsabi. Sabi niya, kung meron tayong ibinibigay na kaloob o tayo ay nagsasamba at ano, bago natin gawin ito, alalahanin muna natin na makipagbati sa ating kapwa. Sa inyo pong pagpunta sa loob ng simbahan, meron po ba kayong nakagalit? O, hinahamon natin o sina-challenge natin ang mga membro na dapat makipag-reconcile at alisin ang galit at puot sa kapwa upang ano po ang purpose nito? Upang magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Panginoon. If you read Malakay chapter 1 verse 6 to 8, ang Panginoon ay nagsabi sa mga Pariseo, naghandog kayo, nagbigay kayo ng kaloob pero hindi ko ito tinatanggap. No? Maring tayo ay kumakanta sa Panginoon. Maring tayo ay nakikinig na sa loob ng simbahan. Ngunit marami tayong iniisip o iba, hindi tayo nakafocus sa Panginoon. Ito ba ay karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Panginoon? Hindi po. No? Ang handog at pagsamba ay isang ritual lamang. No? Nagiging ritual, nagiging common. Lagi kang pupunta sa loob ng simbahan. Pero sa totoo lang, walang purpose. Patay. Walang buhay na tinanggap sa pamagitan ng salita ng Diyos. No, siyasatin mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay tunay na narito para sumamba. No, tunay nga ba yung puso at isipan mo ay nakafocus sa Panginoon at ang mga alalahanin ay ipinagkaloob mo sa Kanya? Ang pagsamba po ay isang relationship. No, worship is relationship sa Panginoon. No? Ito ay isang banal na na misa, pakikipag-ugnayan o komunikasyon sa Diyos. No? Kung meron ka pong tamang relasyon sa Diyos sa araw-araw ng iyong pagsamba, sa pananalangin, sa pagising, sa pagtulog, sa iyong ginagawa, mararanasan mo ang biyaya na bubuhos at higit sa lahat, maiintindihan mo ang iyong kapatiran o mga taong iyong nakakasalamuha sapagkat sila ay walang Panginoon. So, again, ang lahat po ay subject sa pagkakamali. No? Sa ating kaisipan, sa ating mga puso, sa ating mga bibig, sa ating mga actions. No? Alalahanin po natin, sabi ng Panginoon, na ang Diyos ay nagpatawad sa atin, kaya dapat din nating patawarin ang iba. Amen? Yun ang tunay na mga mananampalataya at totoong sumasamba sa Panginoon. Number three, kailangan mong tumakbo. Go! Sabi doon sa message natin, lumapit ka. Go and reconcile. No? Sa panahon po ng iyong ah, kahirapan, panahon po na ikaw ay nakakasakit o nakapanakit o nasaktan, ano po ang lugar na dapat niyong puntahan? Ang lugar ng kanlungan o tinatawag na City of Refuge. Sa loob po ng Israel, dahil po marami ang hindi nakakasunod sa kautosang iyon na huwag magpatay o accidentally. Saan po sila tumatakbo? Sa lugar ng kanlungan or City of Refuge which represent Jesus, dalampanan.
Doon sa dalampanan, ikaw ay makakasumpong ng kaligtasan, kapayapaan, kapahingahan, pag-asa, at pagpapatawad. Si Kristo po ang ating kanlungan ng ating kaluluwa. Ang lahat ay dapat tumakbo at lumapit sa Kanya sapagkat siya ay malapit, sapagkat siya ay laging bukas sa mga taong nagkakasala tulad mo at tulad ko. Mula sa mga kautusan, tayo ay nilapit ng Panginoon kay Kristo. The more po tayong nakakaramdam na tayo ay makasalanan, mahina, the more po tayo dapat lumapit sa lugar ng Panginoon sapagkat siya ang tumupad sa ating ah, sa lahat ng mga batas. Ang kautusan ito ay hindi para pumatay at para humusga para sa iba, kundi ito ay paraan ng Panginoon para makasama natin siya, para makilala natin ng lubos si Kristo at ang kanyang ah, maranasan natin ang tamis ng ating kaligtasan. Kaya naman dapat natin ipamuhay yung tagumpay ni Kristo araw-araw. Sapagkat tayo po ay ligtas, hindi po ito excuse para magkasala, pero ito ang paraan para mas lalo nating sisikapin na magkaroon ng isang kaisipan na pang makalangit o kingdom thinking, no? Sapagkat ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang pagkakaroon ng kasamaan ng loob o galit sa kapatiran ay maaring gamitin ni Satanas laban sa atin. Ito ay makakapekto sa atin sa relasyon sa Diyos, hindi na tayo makakapagsimba, hindi nawawalan tayo ng gana, no, dahil sa mga iniisip natin. Alam natin na ito ang gusto ng Satanas. Madaya tayo, kaya wag po tayo magpadaya. No? Ingatan mo ang iyong puso sa mga maling kaisipan o konting galit. Ipasa Diyos mo sa lahat. No? Wag na lamang magsalita ng hindi mabuti sa kapwa sapagkat ang laban ay sa Panginoon kung tunay tayong mga anak ng Diyos. No? Eh, I encourage everyone to look or to read Luke chapter 6 verse 25, 45. Marapat lamang po na ingatan natin ang ating mga bibig no? Sapagkat ito ay nakakapagdulot ng hindi mabuti. Ano ba ang ating sinasabi? Ito pa ay salita na nagbibigay buhay, salita na nakakapatay, sa salita na nakakapagbigay ng sama loob, salita na nakakapagbigay ng encouragement. Alam niyo, minsan, ang salitang ito ay ginagamit natin sa ating sarili. Anak ba ako ng Diyos? Ako ba ay ligtas? Ako ba ay walang kwenta? Ingatan po natin ang ating mga bibig at minsan ito ay ginagawa natin sa ating anak, sa mga tao sa paligid natin, hindi natin namamalayan. Kung ikaw ay hindi may mabuting sasabihin sa iyong kapwa, huwag na lamang natin itong iparating, no? Minsan sa social media, nagpaparinig tayo, ibala sila, wala akong pakialam. Ngunit marami po akong nakakabasa noon. Nararamdaman nila ang iyong hinanakit, nararamdaman nila ang iyong kalungkutan o galit, no? So nagkakasala po sila at napapaisip, sino kaya ang kaaway nito? Ipanalangin po na lamang natin sila. Huwag na natin gamitin ang social media o isabi sa ating kasama. No? Gamitin natin instead ang ating bibig sa anong paraan? Para iligtas ang tao. Para magdala ng mabuting balita. Para magdala ng kapayapaan at pagkakapatiran, pagkakabati-bati at hindi paghiwa-hiwalay, hindi gagatungan pa natin o kaguluhan. So I bless you in the name of Jesus na sa pamagitan po ng mensaheng ito na mas lalo tayong lumapit sa Panginoon at makipagkasundo
muna sa Panginoon at sa susunod sa ating mga kapatiran. God bless you and have a great day.